Panic mode na sa Malacanang, pinapaaresto na si Saldico at isusunod na daw si Senator Amy Marcos. Ayan. Unahin po natin itong pagserbi ng arrest order laban kay Saldico. Hindi pa plunder kundi malversation of public funds. Bailable pa po ito kasama ang iba pang mga opisyal ng SunWest Corporation ni Saldico at ilang mga personalidad mula sa DPWH, no? Subalit hindi po naisama sa kaso na isinampa ng ombudsman at ng gobyerno ni Marcos, si Martin Romualdez at si Marcos wala. Sila nga ang mastermind. Pag-usapan natin yan. And then may lumalabas na impormasyon na gusto ni Lisa Araneta at Sandro Marcos na kasuhan si Amy Marcos upang ito ay maipakulong. Kaabang-abang ito Roy Funa Gonzales and Mariam Ipel, sapagkat nagpapakita po ito Loes Gonzales 6028 and Violeta Peralta 1475 na mayroon na pong malalim na hidwaan at pagbabanggaan sa loob po ng pamilya Marcos. But mind you, mga kababayan, ang iskandalo po na ibinoyagyag, ibinoyangyang at isinambulat ni Senator Amy Marcos right before a more than 700,000 crowd of Iglesia ni Cristo covered by the media at lumaganap sa iba pang parte ng mundo, hindi lang po ito iskandalo ng pamilya Marcos. Ito po ay iskandalo ng buong Pilipinas. Sapagkat ang inaakusa ng kanyang kapatid mismo na drug addict ang presidente ang nag-aakusa kapatid niyang isang senador. At ito ay isang mabigat na kalagayan na mayroon tayong inaakusa na presidente na hindi lamang magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan, kundi adiktos pa. Yan, first time itong mangyari na may ganyan tayo Yosh Terry Tomali and Rotoni Roslin, and Gloria Villaronte. Gagamit na naman sila ng taong walang maniniwala sa kanila. Yeah, they would like to appear na may ginagawa sila. Itong si Marcos at si Romualdez, kung kaya minadali nila, lightning speed, kasing bilis ng kidlat, lumabas po kaagad ang arrest order ni Saldico at kahit weekend sa Pilipinas, ay hinanap kunwari nila. Doon sa mga addresses, Ma'am Sinaida Lee, dapat kasuhan si Marcos sapagkat siya naman talaga ang mastermind. You are correct about that. Ma'am Sinaida Lee, Cynthia De Los Reyes, and Albert Ricafort. Pag-usapan po natin yan. Pati itong napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na posibleng gawin daw ni Sandro Marcos at ni Lisa Araneta ayon sa mga sources of information mula sa Malacanang. Iril Matyong, Ronaldo Matugina, waiting na ang taong bayan ka, Eric? Yes, matter of time. Pangalawa, pag-usapan po natin itong nabunyag na hindi lang pala 1.4 trillion pesos ang unprogrammed appropriations ni Marcos na ipinasok, isinalpak nila with Martin Romualdez and Saldico sa loob po ng 2023, 2024, and 2025 budget. According to former Budget Secretary Butch Abad, na dilaw ito dilaw ito si Butch Abad, pero mukhang hindi na siya aktibo sa Liberal Party, sinabi niya kanina sa kanyang pahayag sa social media na umaabot sa mahigit 2 trillion pesos ang mga unprogrammed appropriations sa budget ni Marcos mula 2023, 2024, and 2025 combined. Ibig sabihin po, buo na yon. Umaabot ng mahigit 2 trillion pesos. Hindi lamang po mahigit 1 trillion pesos na ginamit nila para sa flood control project. Uulitin lang ni Ka Eric, ang unprogrammed appropriations po, pinupunduhan ito mula sa pangungutang ng gobyerno. Mula sa mga buwis na ipinapataw na bagong buwis at mula po sa savings ng government-owned and controlled corporations
and other government agencies. Kaya taon-taon po nangungutang itong tarantadong gobyerno ni Marcos ng hindi bababa sa 1.2 trillion pesos hanggang 1.4 trillion pesos para po bigyan ng pondo ang unprogrammed appropriations, sapagkat doon po sa unprogrammed appropriations pumapasok itong mga proyekto na karamihan ghost projects, flood control at iba pang infra projects na hindi na isama doon sa National Expenditures Program. Ka-Eric, help po pang tubig nyo for rally. Hindi po makakasama sa rally. Opo, Ma'am Cynthia de los Reyes, thank you po sa mga tutulong at magbibigay ng konting suporta out of your sincerity of heart sa inyong puso sa aming mga pagkilos either sa Liwasang Bonifacio o EDSA People Power Monument. We are trying to apply for a permit on Monday. Ka-Eric, sabi ni BBM, hindi siya mag-resign. Sabi niya lang po yon, Gloria. Si Erap Estrada, si Marcos Sr., ganun din pong sinabi nila. Pero yung dalawa, si Marcos Sr., na diktador at tatay ni Marcos Jr., lumayas din. Kasama ang pamilya nila. Alejandro Fermano, dati kong kasama sa CPP, NPA, NDF na nagbalik loob na rin. Si Boy Sandig, na taga-Uton, Iloilo. Ayan, nanonood, ang dami nyo na. So, ang binabanggit ni DBM Secretary, former DBM Secretary Butch Abad, this is the first time na ganun kalaki po taon-taon, hindi bababa sa 600 to 700 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Sa panahon ni Pangulong Duterte, pinakamalaki po sa unprogrammed is 75 billion. Ang unprogrammed po, walang items. Kaya pwede kang magtago ng mga proyekto na kunwa-kunwarian. At ang pinakamadaling i-manipulate at pinakamadaling dayain, ituturo mo lang sa ulan at bagyo, flood control projects. Kaya, in 2023 and 2024 and 2025, si Marcos po ay nag-utos na ipatupad ang more than 4,000 flood control projects. This is as per record of admission ng DPWH at ng DBM sa record ng House of Representatives. Armito Paloma and Stephen Ormsby, Rhea is watching. Salamat sa panonood. Alpha Anglers and bati ng konti, bayan ko, J4G, Baby Sita de los Reyes. Magandang gabi at mag-ingat ka palagi ka, Eric. Thank you. Laida Aberin from Kuwait. Ronaldo Matugina, Maisel or Maze P. Miralles, and Helen May Cruz, Principe. So malinaw na ang pandaraya sa budget ay hindi po kayang gawin yan ni Saldico without the authority cover being given to him by Martin Romualdez and Marcos. There is no Saldico if there is no Martin Romualdez. There is no Martin Romualdez and Saldico among other syndicate group nila sa Kongreso without Marcos. Hindi po ang authority ni Lucas Bersamin, ang authority ni Mina Pangandaman na DBM Secretary o ang authority ni DPWH Bunuan ang makakapagbigay ng garantiya na mailulusot ang budget na pinagkakatay at ginawang istafa at may pandaraya kung hindi sumasang-ayon at hindi nagko-cooperate at hindi kagustuhan ni Marcos Jr. bilang presidente. That's the basic logic about that. Si Marcos po, pag hindi pumayag, kahit magkano, kahit ano ang mga maniobra na gagawin ni Martin Romualdez at nila Saldico, wala pong bisa ito kung hindi pipirmahan ni Marcos ang mga bill na tinatawag na General Appropriations Bill kung hindi ito gagawin bilang General Appropriations Act o GAA. Clearly, mga kababayan, the authority and the confirmation of all the operations for budget insertions, alignment, and program appropriations at mga paghilot at mga paglusaw ng proyekto at ilipat-lipat nila, ang lahat ng yang hindi magaganap
at walang saysay at tutuparan at walang bisa kung hindi pipirmahan ni Marcos na ma-include sa batas na tinatawag na General Appropriations Act. Therefore, hindi pwedeng hindi kasama si Marcos sa may pananagutan at kakasuhan. Di po ba? Very simple. Ako sa Amerika, siya naman talaga po ka Eric ang mastermind eh. Ano pa ba ang hinahanap? Pinagtatakpan pa nila. Tama? No? Noel Saligumba. Ka Eric Mayong Gabi. Mayong Gabi Cordafia and Albert Bonita 9878. Ann Walker. Taong bayan na talaga ang tatapos kay Marcos at sa kanyang korupsyon sapagkat babagsak na ang Pilipinas. I agree to that, Ann Walker. Kaya ito po ang punto ni DBM Secretary Butch Abad. Pati po ang mga foreign assisted projects, first time ko lang ito nalaman na kinaltasan din po taon-taon, we have loans para po sa malalaking projects like dam, mga malalaking highway, airports, ports, na ang nagpupundo, may partnership tayo, like Japan International Cooperation Agency, o kaya Korean International Cooperation Agency, o ano pa mang mga international na mga funding partners ng mga bansang nagpapautang sa atin, o kaya nagiging partner for project implementation. Ang isang requirement po dyan ay FAP. Foreign Assisted Project, kailangan may counterpart. Mantakin po ninyo ang counterpart na 240 billion pesos sa malalaking projects na tinatawag big ticket projects na foreign assisted, kinakaltas ni Romualdez, ngunit pinapayagan ni Marcos. So hindi pwedeng mag-inosentihan si Marcos, sapagkat anuman po ang diskarte ni Romualdez at ni Saldico, walang epekto ito kung hindi palulusutin at hindi pipirmahan ni Marcos ang budget na magiging batas. Clearly. Pangalawa, maliban sa pagkaltas every year ng 240 billion pesos mula sa mga counterpart natin, kaya hindi matapos-tapos ang mga big ticket projects sapagkat iniiwan lamang nila ng tag 20 billion, 30 billion, ang mahigit 200 billion pesos, nire-realign nila Martin Romualdez at inuutusan niya si Saldico at ang mga gang of 6+4 na mga sindikato sa loob ng Kongreso na katay-katayin. Kaya for the last 3 years, ang mga proyekto like ang Mindanao Railway System, ang subway sa buong sentro ng EDSA at Maynila, hindi matapos-tapos. Ang mga MRT station expansion, hindi makumpleto-kompleto sapagkat walang counterpart funding as required in the foreign assisted and co-undertaken na projects. Kailangan may counterpart ang gobyerno ng Pilipinas, kinakaltas ni Martin at nila Saldico at ng sindikato at inililipat sa flood control projects. More than 200 billion every year since 2020-23 hanggang 2025. And yet, pinapalusot at pinapabayaan ni Marcos Jr. So, sino ang may responsibilidad? Si Saldico lang? No. It should include Marcos and Romualdez, no? Bakit hindi napapanggit ang pangalan ni Lisa Tanas? Conchita Rua, si Lisa Marcos po ay walang accountability. She is a private person. Ang kanyang diskarte nakasakay kay Marcos. Therefore, without Marcos, wala po si Lisa. So kung kakasuhan mo si Lisa, kailangan may pakita mo ang money trail na siya ang nangulimbat. Pero wala siyang accountability under the government kasi hindi siya elected official. Kung mayroon siyang pananagutan, isasama siya later sa kaso kay Marcos. But without Marcos, Lisa is nothing. Without Marcos being president, yang si Martin Romualdez ay wala po. Kung banggitin ko si Lisa, at banggitin dito, anong pananagutan niya? She is not the one holding the power of the president. She is manipulating the president, but the exercise of power and authority is on Marcos. So ngayon, kung ituturo natin si Lisa ang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos, parang sinabi natin na walang pananagutan si Marcos, inosente siya. That is wrong. Kaya nagpamanipulate si Marcos, pumayag siya
na siya ay utuin at linlangin ng kanyang asawa, ng kanyang mga gabinete, kagaya nila Bersamin at nila Pangandaman, o nagpagamit sa kanyang pinsan, the principal accountability to everything that happens now will still go back to Marcos. Gets nyo? Hindi ibig sabihin na inabsuelto natin si Lisa. No? Ang tamang pagtingin dyan, saan ang authority and accountability na dapat singilin? It should be on Marcos because he is the one occupying the office of the president. Clear? Klaro ha? Mga kababayan, pero hahabulin natin yung mga naging kasabwat ni Marcos, including ang asawa niya at iba pa. But right now, in the immediate situation that we face, it should be Marcos and Romualdez na sila po ang umahawak ng poder at kapangyarihan ngayon kung bakit nagaganap ang malawakang pandarambong. Kaya pala walang mga big ticket projects, mga kababayan. Ngayon ko lang ito napagtanto na hindi matapos-tapos ang subway project, ang tulay ng Guimaras at Negros o ng Guimaras at Iloilo, sapagkat pinapakansila ni Marcos dahil ang local or government counterpart na dapat ay mayroon tayong inilalaan na pundo, kinukuha nila at ininilipat sa flood control projects. 200 billion pesos every year, kaya hindi umuusad ang foreign assisted projects. Ang tanong po ka Eric, posible ba? Ano yung posible? Hindi ko na nabasa. Nawawala siya eh. Sorry, pag umakyat hindi ko na nakikita. No? Mga kababayan, ito pa po ang masakit sa loob po ng 3 budget cycle, mahigit 100 billion pesos po ang kinaltas ni Marcos pala sa PhilHealth program from 2023, 2024, and 2025. Umaabot po sa 100 billion pesos ang kinaltas nila ni Romualdez instead na ito ay mapupunta sa PhilHealth programs. Therefore, kaya nila kinuha pa ang mahigit 80 billion pesos sa PhilHealth. At ngayon sabi ng Supreme Court, sa argumento doon na ipinresent, 60 billion lang ang kinuha as per report of the Department of Finance. Kaya pinapabalik ito ngayon ng Korte Suprema. Dahil ito ay malinaw na illegal at kriminal na gawain, malversation po ito. At ang sabi ni Marcos, ibabalik next budget. Pero hindi nakita na dinagdagan ng additional 60 billion ang PhilHealth budget sa 2026. Yan ang malaking katanungan. Saan na ang 60 billion na inamin ni Marcos at nila Ralph Recto na kinuha nila mula sa savings ng PhilHealth? Malamang sa malamang po, binulsa ito. At pinalusot lang na kunwari ginamit para doon sa unprogrammed appropriations. Kaya hindi nila may paliwanag. Ayun. Maliban dito, tinanggalan din nila ng 10 billion pesos ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. At nagmamagaling pa si Martin Romualdez nang sabihin niya na nagdagdag sila ng 200 or 300 pesos para sa allowance ng mga sundalo. Samantalang 10 billion pesos ang kinuha nila sa 2025 at ginamit sa flood control na para sana sa modernization ng AFP. O ano na ngayon, Broner? Ano na ngayon, mga generals ng AFP? Ang para sana sa pag-improve ng war technology capability and other requirements of modernizing our defense and security capability. Kukurampot na 10 billion pesos, kinuha pa nila Marcos at Romualdez instead na ibigay ito na pundo ginamit sa flood control para nakawin. Kasi nga, ghost projects ito. So, magkano na yon? 200 billion mahigit pesos sa mga foreign assisted projects counterpart, hindi rin ipinapatupad. 3 years, that's 600 billion pesos. Ano pa? Kinuhanan din ng pundo ang PhilHealth, 100 billion pesos, 3 years. Kinuhanan ng pundo ang AFP, 10 billion pesos. Kinuhanan din po ng pundo ang Department of Education
at pati na ang Commission on Higher Education para sana ito sa mga scholarship at iba pang mga pag-improve ng learning materials and facilities. Kaya mayroon tayong 140,000 classrooms na backlog. Kulang. Hindi na pa-construct. And in 1 year lang, ang kayang ipa-construct lang ni Marcos, mga kababayan, is only 23 classrooms. Wow, mga kababayan. Samantalang ang kulang na classroom, 140,000 elementary and high school sa buong Pilipinas po ito. And yet, kinaltasan po nila ng mahigit 80 billion pesos ang sektor ng edukasyon in 2024 and 2025 at ipinasa nila sa flood control projects para doon durubuhin. Wow. Tapos ituturo nyo, Marcos and Romualdez, ituturo nila kay Saldico lang. That cannot be possibly within the scope of authority ni Saldico. Kailangan mo po dyan ang mataas na otoridad upang maisagawa mo ang budget cut na ito. Sapagkat ang mga budget na tinatapyas ay mga nakatakda sa National Expenditures Program. So pagkunin mo yan, talagang makikita at mahahalata. Maliban na lang kung pikit mata si Marcos sa pagpipirma ng National Expenditures Program upang isumiti sa Kongreso for review. Idinagdag pa po ni dating DBM Secretary Butch Abad na ang Supreme Court ay nagsabi na that Congress cannot intervene in the budget planning. They can review, they can evaluate, and they can approve. But as much as possible, hindi po nila pwedeng pakialaman ang budget na isinusumiti ng gobyerno mula sa presidente sapagkat wala po yan sa kanilang otoridad. Inilinaw po yan ng Korte Suprema. Ito pa ang masakit. Ang mga kinaltas mula sa PhilHealth, kinaltas mula sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines, kinaltas po mula sa sektor ng edukasyon at sektor ng agrikultura, inilagay nila Marcos at Romualdez sa akap at mga ayuda na ginamit para sa political corruption and political bribery. Therefore, isa itong malaking kasalanan na pinayagan at kinonsinti ni Marcos. Lumaki ang akap, AIX, tupad, MAIX, samantalang tinapyasan at kinapon ang pondo ng PhilHealth, Department of Health, Department of Agriculture, Department of Education, Department of NCIP sa katutubo, and even the Department of Defense, particular sa AFP modernization. Wow! And all of a sudden, ang may kasalanan lahat, si Saldico. Pero, ang nag-a-approve ng kalapastanganan at mga pinalusot na parang inistapa at kinatay-katay ang budget, si Marcos. Kaya nga sabi ni Saldico, huwag kang magmaang-maangan, Mr. President. Nang sinabi mo na hindi mo na makilala ang budget, ikaw po ang nag-uutos na gawin ang mga insertions and granting for the purpose of discussion na nakita ni Marcos kunwari na hindi na ganun ang budget na isinumite. Ang tanong, bakit mo pinayagan at pinirmahan if you are not benefiting sa kalokohan at katarantaduhang ginagawa nila Romualdez at Saldico? That's a very basic question. Diba, mga kababayan? Kung hindi ka nakikinabang at ayaw mong gawin yan, na ganon ang itsura ng budget, kinatay-katay, at nawala ang mga priority programs mo, bakit sa loob ng 2025 budget, itong taon na ginamit na budget, the most corrupt budget, sindikato niya na budget, there were around 470 billion pesos insertions. Hinilot, kinatay, pinalusot, at hiniwa-hiwa.
Pagdating kay Marcos, pwede niya pong ibalik yun. I-override niya ang Congress. At sasabihin niya, hindi ko papayagan ang ginawa niyo. O bakit out of 470 billion pesos na budget na kinatay, ang kanyang pinigilan lang o veneto ay 29 billion pesos? Why did Marcos approve and let the 430 billion pesos insertions still be included in the GAA if indeed hindi niya na nakikilala ang budget dahil kinatay na pero pinirmahan niya? Di ko lokoy. At ngayon, magmaang-maangan siya at magpostura-postura na siya ay inosente at siya ay pinalusutan ng kanya mga gabinete. That is exactly yung argumento ni Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, posible na hindi alam ni Presidente, nagmamaniobra ang kanyang Executive Secretary, nagmamaniobra ang kanyang DBM Secretary, dahil daw ito ay may boyfriend. Hindi ko na muna sasabihin ang boyfriend niya within the syndicate. Nagmaniobra si Saldico at ang iba pa na hindi alam ni Presidente. That is the most stupid statement to ever come from a senator like Ping Lacson. Paano mangyari yun? Eh nakita na nga niya, right before his face, may dinoktor, may pinalusot, may kinatay 470 billion pesos na hindi nakaprogram sa NEP or hindi niya isinadmit pero lumusot, and yet ang kanyang pinigilan 29 billion lang. What is the motive of Marcos for allowing the continuation and approval of 430 billion pesos na pinalusot? Ibig sabihin, kasama siya, kasabwat siya sa kriminal na sindikato nila Romualdez. Yan ang sagot kay Ping Lacson. Kaya nang ipakita ni Saldico ang kanyang ebidensya, ito ang NEP, National Expenditures Program, ito ang ipinasingit ni Presidente, tumutugma sa realidad ang salaysay ni Saldico. Why? Because Saldico is into the actual participation of criminal operations sa large-scale corruption and massive plunder. Meaning to say, si Saldico po ang pinaka-trusted na executor, tirador, birador ni Marcos at Romualdez sa lahat ng katarantaduhang pagnanakaw na ito, giving their authority and imprimatur of protection and support to Saldico when they were using Saldico as a convenient tool to execute the crime of plunder. Pero nang pumalag si Saldico at ibinulgar sila at ikinanta niya ang modus operandi ng mga sindikato ni Martin Romualdez at nila Marcos, si Saldico lang ang idiniin. At ngayon, pinapaaresto siya ni Marcos at ni Romualdez. Gamit ang ombudsman, gamit po ang ICI. Malinaw na ito ay isang gimmick. Hemsworth Riza, tiyahin ko po yan sa Haro, Iloilo. Kamusta po, Tita Riza? Fe Escalante and Rose Felobrio, 9757. Ka Eric Amping, watching from Canada. Malamig na po dyan sa Canada ngayon. Ito pa po ang binulgar ni TBM Secretary Butch Abad. Ang sabi niya, everything that happens in the budget, if there are anomalous insertions, if there are questionable items, anytime the President can veto it before it becomes a law. Eh ngayon, ipinagmamalaki ni Marcos nang sinagot niya ang pagbubunyag ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na mayroong 241 billion pesos na insertions na nakita nila. Ang sagot ni Marcos, that is fake news. Sagot nila ni Bersamin, si Duterte daw intrigero, chismoso. Hindi totoo. Dahil binasa daw nila ang more than 4,000 pages ng budget bill bago niya pirmahan. Aba, bakit nakalusot ang mahigit 1 trillion pesos na pinagnanakaw na proyekto
in the guise ng flood control projects. Meaning, tama ang ibinulgar ni Pangulong Duterte. Subalit, dahil sa political bias ni Marcos, si Pangulong Duterte pa ang masama. Conchita Rua, no? Si Pangulong Duterte pa ang masama. Nagmalasakit lang si Pangulong Duterte, ang resulta, pinadukot siya. Itinapon ng illegal at hindi makataong ipinakulong hanggang ngayon doon sa sindikato na ICC sa Netherlands. Everything right now requires for the people to be critical. Saldico is not the mastermind. Bagamat dapat managot si Saldico at dapat siyang kasuhan din, pero ang kanyang degree of responsibility and accountability kung ikukumpara sa antas ng kasamaan at pananagutan na dapat harapin ni Marcos at Romualdez ay di hamak na mas mataas ang pananagutan ni Marcos at ni Romualdez. Ngayon, ang pamilya ni Saldico po ay natatakot. I have received here, hindi ko na muna i-reveal ang information, na ang kanyang asawa, mga anak, ay pinaghahanap na rin at mukhang kakasuhan din, and then, ang iba pa niyang tauhan na naglilik ng mga videos at ng ilan pang ebidensya na kanilang pinangangalagaan at iniingatan. Hinahabol sila. At itong asawa ni Martin Romualdez na si Yeda, panay ang tawag sa kapatid ni Saldico upang hanapin si Saldico. Ngunit si Saldico po ay umiwas na sapagkat according to the last video niya, tinatakot siya ni Romualdez na babarilin. Meaning, ipapapatay siya o mamamatay siya. Yan din po ang posibilidad na sasapitin ni Lucas Bersamin at ni Mina Pangandaman at ni Bunuan, DPWH si Bunuan, si Pangandaman Budget Secretary at former Executive Secretary si Bersamin. Gagamitin sila ni Marcos bilang sangkalan. Ang kanilang liig ay nakasalang sa sangkalan upang sila ang ituturo na nagmaniobra lahat ng krimen na ito upang makapaghugas krimen si Marcos at sila Romualdez. The best option right now for Bersamin to take and Pangandaman to make, isiwalat nyo na, ibuyagyag nyo na kung sa mga Ilonggo pa. Ibulgar nyo na before it's too late. Ang taong bayan kakampi sa inyo. Bagamat may mga kasalanan din kayo, may mga pagkakamali kayo, pero ang higit na mabigat na pagkakamali at kasalanan nasa kay Marcos at kay Romualdez pa rin. So para mas safety po kayo at nang sa ganon, mapabilis po ang pag-realize ng taong bayan, mapabilis po ang appreciation ng Armed Forces of the Philippines for them to realize that Marcos must go before everything in his government shall collapse. Before lumugmok ang buong bansa, na gumagapang na ngayon almost 60 pesos na ang exchange rate ng peso at dollar. And more than 30% ng foreign direct investment umaalis na sa Pilipinas. Lugmok ang agrikultura, bagsak ang kapasidad ng taong bayan in terms of income and jobs. Napakataas po ng gastusin ng taong bayan, mababa ang kanilang kinikita, lalo pang lumulugmok ang kabuhayan because of the political crisis and corruption scandal na siyang gumagapos ngayon sa gobyerno ni Marcos. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang humanap ng political survival. Diyan papasok ang panawagan that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Before it's too late, Ma'am Malu Cadasio from
Filipino Heritage USA. Ito po yung mga tumulong sa akin upang ako'y mag-survive sa Estados Unidos, doon po sa area ng Washington, D.C., Maryland, Virginia. Thank you po, Mama Lu, for watching. So, matter of time, naniniwala po ang majority of the bishops ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, dead end na si Marcos. At mayroon lang pong 3 bishops dyan daw, according to the discussion that I had with some insider senior priests, na talagang hardcore anti-Sara Duterte sila. Si Bishop Pabilo, si Bishop Socrates Villegas, dating sekretary ito ni Cardinal Sin, at si Bishop Ambo David. Dilaw na dilaw ang mga ito, at ang simpatya nila talaga doon kina Hontiveros, kina Trillanes, at anti-Duterte sila. But out of the 50 bishops ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung iba po, 40 plus of them, they are open to do the dialogue with the Vice President Sara Duterte. Ito po ang aking narinig, ito pong impormasyon na nakuha ko. Kaya, may posibilidad po na talaga namang pwedeng buksan ng simbahan katolika ang panawagan na Marcos resign. And when that happens, and the Iglesia ni Cristo will also join in the call of the people, in the call of the nation, to redeem our country from a drug addict and corrupt and plunderous or plundering government ni Marcos. Malaking bagay po yun pag nagkasabay ang panawagan ng Marcos resign. Kaya nga sa Luneta, multicolors po sila sa November 30. Samantalang ang Marcos resign movement, bagamat hindi pa ganun kalaki ang mobilization dahil hindi po sasama ang Iglesia ni Cristo on November 30 as of yet while we are discussing, sa Liwasang Bonifacio nag-apply na po ang Marcos resign group at mayroon din pagtitipon most likely sa People Power Monument along EDSA. But, should the situation develop with this kind of scandal right now, gripping the entire government, pushing it to the brink or edge of collapse, hindi malayo na magsalita ang Iglesia ni Cristo, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, at ang Makati Business Club for them to call Marcos, it's time for you to go. Resign now. And if that happens, that is now the point of no return kay Marcos. Kasi mapapabilis na po ang possibility that the armed forces of the Philippines shall withdraw support from their commander-in-chief and will facilitate, take nota, a peaceful, constitutional line of succession. Meaning, susundan natin ang nakasaad sa saligang batas para hindi po tayo magkagulo, hindi po magkaroon ng civil war, at hindi po magkaroon ng matinding banggaan kung ano po ang nakasaad sa saligang batas should the president be rendered incapacitated permanently, mamatay, mag-resign o umalis voluntarily, or ma-impeach. In all these circumstances, the line of succession is clearly pointed out by the Constitution. It shall be the Vice President. Incidental lang po si Sara Duterte dito. The Vice President refers to the office. And walang choice si Sara Duterte kundi tanggapin ito upang i-facilitate ang transition of leadership upang mapagsimulan po ang proseso ng hustisya at katarungan sa paniningil kay Marcos at kay Romualdez.